It's been a week since that incident. Nakakatayo na si Hunter. Nakakatuwa dahil naging mabilis ang recovery niya. And today, we can discharge him at pwede na kaming umuwi. But then, isang linggo rin na hindi nagpakita si Drevon. And I guess, he would just show up to get my child. Ang sabi naman ni Travis ay, sa mga susunod na araw ay tuturuan niya ako ng self-defense. I asked him bakit kailangan pa ng ganun, pero dahil hindi namin alam kung saan at kailan kami aatakihin ni Jacinto, I just accepted his offer. Wala namang mawawala. Si Riley naman ay nakaka-recover na din at hindi umaalis sa tabi niya si Travis. Habang inaayos ang mga gamit ni Hunter ay napatingin ako sa biglang pagbukas ng pinto. "Mama, stranger!" Sigaw ni Hunter at mabilis na tumakbo papunta sa akin habang tinuturo ang taong pumasok sa pintuan. Our eyes met and his stares were cold and emotionless as usual. Bumilis ang tibok ng puso ko at kinarga si Hunter palapit rito. This would be the first time that Hunter would see him. Hunter, you can call him, Daddy Drevon. Halata ang pagkabigla sa mukha ni Drevon sa sinabi ko. Maybe, he didn't expect that I would introduce him to Hunter this fast. "Daddy?" Inosenteng tanong ni Hunter. "Yeah, he is your father, baby." Napatingin si Hunter kay Drevon. "Dalawa father ni Hunter?" Inosenteng tanong muli niya. "Yeah, since wala pa si Papa Knight, siya munang papa mo, okay?" Tumango ito at ngumiti kay Drevon. I somehow felt so proud to my son. Alam kong hindi pa niya naiintindihan pero I know he would understand soon. "Can you buy me a gun?" Tanong nito kay Drevon. Mukhang hanggang ngayon ay gulat pa rin si Drevon. He seems to be nervous too. Lumapit ako sa kanya at inabot si Hunter sa kanya. "Carry him," sabi ko rito. Nataranta naman ito at agad na inabot si Hunter. "Yes, I will buy you many guns," sagot nito kay Hunter. His name is Caleb Hunter. Yumakap sa kanya si Hunter at tuwang-tuwa sa narinig niya. I saw Drevon smiling and I found myself smiling too. Muling bumukas ang pintuan. Ang linuwa nun, ang isang babae na matagal-tagal ko ring hindi nakita. My smile instantly faded and stared at her as she walked inside. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, lalo na nang kinawit nito ang kamay sa braso ni Drevon. The undying Karina in all her glory is here, and I look at them, puzzled. "Babe, siya na ba yun? Gosh, he's so cute." Pinisil nito ang pisngi ni Hunter at gusto kong hampasin ang kamay nito palayo kay Hunter. I suddenly became possessive to my child. "Let's go? Iuwi na natin siya." Masayang sabi pa ni Karina. Pakiramdam ko, sumisiklab ang puso ko sa inis at galit. "Hi baby, I will be your new mommy," sabi nito kay Hunter. No fucking way. Agad kong kinuha si Hunter mula kay Drevon at tinignan sila ng masama. "Hell no. Baby, payag ka ba siya maging mommy mo? Pangit niya, di ba? Lugi ka dun, baby." Hindi ko alam kung paano ko pa nasabi ang mga salitang iyon. Biglang tumalim ang mga mata ni Karina sa akin. "Opo, mama. Lugi, Hunter." Pinigilan ko ang matawa sa sagot ng anak ko. Manang-mana sa akin ang katalinuhan ng batang ito. "Hey, bitch! What did you just say?" Sigaw nito sa akin. I felt Hunter flinch dahil sa biglaang pagsigaw nito. "Don't curse in front of my child!" Sigaw ko pabalik rito. "Enough! Kukunin na namin si Hunter." Pakiramdam ko ay para akong sinaksak ng milyon-milyong kutsilyo sa sinabi ni Drevon. Namin? Girlfriend na ba talaga niya si Karina? Is it for real this time? I didn't let it affect me, pero kahit anong gawin ko, sobrang sakit pa rin talaga. Like I told you, sasama ako. Hindi ko hahayaan na yung babaeng yan ang mag-alaga sa anak ko. We glared at each other. Fine, let's go. Mula sa ospital hanggang dito sa mansyon nila Drevon ay nandito pa rin si Karina. We were welcomed by Drevon's father and he looked very happy na may apo na siya. Agad niyang kinuha si Hunter at iginala sa buong mansyon. At mula kanina
ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Can we talk? Sabi ko kay Dravan na ngayon ay naghahanda ng tanghalian at katulong nito si Karina. Tumingin muna ito saglit sa akin at tumango. I'll be back. Paalam nito kay Karina. I just inhaled deeply. Pakiramdam ko ay hindi ko na matake ang mga nakikita ko. Umalis kami sa kusina at dumiretso sa library kung saan walang makakarinig sa amin. What? Tanong nito nang makarating kami sa library. Anong meron sa inyo ni Karina? I asked straightforwardly. I don't care kung anong isipin niya. I just want answers. She's my girlfriend. Akala ko ay masakit nang nakikita ko kanina. Pero mas masakit pala kapag sa kanya na mismo nanggaling. Kinuha mo si Hunter tapos kayo na pala ni Karina? May plano ba kayong magpakasal? How about me? He stared at me like I said something hilarious. Then suddenly he smirked. What about you? I just wanted my child. You can always leave if you want. Pinigilan ko ang sarili ko na muling lumuha sa harapan niya. I will leave and I will fucking take my son with me. I saw him clenching his jaw and he suddenly grabbed my arms and pushed me to the wall. You know, you can't do that. Don't try my patience, Levi. May pagbabanta sa boses nito. Alam kong wala akong laban dito. Alam ko sa sarili ko na panalo na ito sa simula pa lamang. Kung hindi mo kayang mga nakikita mo, umalis ka. My son would stay here with me. And don't you even try to go against my way. You won't like it, Levi. After saying those words, he stormed out of the room. Napaupo ako sa sahig sa sobrang panghihina at sama ng loob. What have I done to deserve this? Pinatong ko ang noo ko sa tuhod ko at binuhos lahat ng sama ng loob ko sa pag-iyak. Sobrang sakit ng puso ko. Sobrang sama ng loob ko pero wala akong magawa. I heard my phone rang and I answered it immediately. Hello? Sagot ko rito. Levi, are you crying? Tanong nito mula sa kabilang linya. It's Travis. Hindi. Bakit ka ba napatawag? Tanong ko rito at pinunasan ang luha ko. Let's start your training today. I'll fetch you. Nasaan ka? Rockford Mansion. Sa labas na lang ng subdivision mo ako hintayin. Matapos nun, ay ibinaba ako na ang tawag. Tumayo ako at pinunasan ang luha ko. I don't have time to deal with this stupid heartbreak. May mga bagay na mas importante dito at yun ay si Jacinto. I won't let that guy touch my son again. Lumabas ako ng library at naabutan na nasa hapagkainan na silang lahat. Si Dravan, Tito Greg, Hunter, Karina, Jack, Said at Zask. Nagtama ang mata namin ni Dravan, ngunit agad ko iyong iniwas. Levi, iha, tara kain na tayo. Masayang sabi ni Tito Greg. May pupuntahan pa po ako, kayo na lang po muna. Magalang na sagot ko rito. Mama, alis ka? Sama ako, mama. Tumakbo papunta sa gawi ko si Hunter at agad na yumakap sa binti ko. I smiled at him and carried him. Babalik agad si mama, baby. Dito ka muna kay lolo, okay? I will buy you toys. Kinarga ko ito ngunit mas lalo lamang humigpit ang yakap nito sa leeg ko. Ayaw mama, sama ako mama. I bite my lower lip to stop my tears. Naiisip ko pa lang na malalayo siya sa akin ay sobrang nasasaktan ako. Kaya kung kailangan kong magtiis para lang makasama siya, ay gagawin ko. Where are you going? Tanong ni Trevor na ngayon ay nakatingin ng masama sa akin. Hindi ko siya pinansin at hinalikan si Hunter. Baby naman, I will buy you guns. Di ba you like guns? Babalik agad si mama. Bigla nito niluwagan ang pagkakayakap sa akin at tumingin sa akin. You will buy me guns? Inosenteng tanong nito. Tumango na lamang ako at iniabot siya kay Tito Greg. Babalik po ako agad. Paalam ko kay Tito Greg at umalis na sa mansyon na iyon. Ayoko nang makita pa sila sa totoo lang. Sobrang sakit sa puso, pero kailangan ko para kay Hunter. Lahat ng ginagawa ko ay para kay Hunter. Pagkalabas ko ng subdivision, ay agad akong sumakay sa kotse ni Travis na naghihintay. You cried? Tanong agad nito pagkapasok ko sa sasakyan. That asshole? Kapag talaga natapos natin yung si Jacinto, hindi na ako magtitiis dyan sa mansyon niyang yan. Nararamdaman kong muli ang pagdulo ng luha ko kaya huminga ako ng malalim. What happened? Nag-aalalang tanong niya. May girlfriend na siya. Paano kapag kinasal na sila? Anong mangyayari sa akin at kay Hunter?
Ayaw niyang ibigay sa akin si Hunter. You're right, he's an asshole. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa private training room niya. 1:30 PM pa lamang ng tanghali kaya't mabuti na lamang ay air condition sa loob dahil sobrang init ng panahon. The first thing you need to learn is a hand-on-hand combat. But first, we need to warm up. Sinunod ko naman ang mga ginawa niya. Nag-e-exercise kami at kahit papano ay na-enjoy ko ang ginagawa namin at nakalimutan lahat ng sakit sa puso ko. Tip to moving on, keep yourself busy. Matapos namin mag-warm up exercise, feeling ko pagod na ako. Travis was wearing a fitted sando kaya talaga namang bakat na bakat ang mga muscles niya lalo na nag-e-exercise kami. Samantalang ako naman ay naka-t-shirt at pantalon. Di naman kasi ako na-inform, edi sana nag-leggings ako. Nambibigla kasi itong si Travis. Let's start. He suddenly faced me. Parehong tumutulo ang pawis namin. First, you need strength. Kumuha siya ng isang foam na nilagay sa kamay para sa sparring at itinapat iyon sa mukha ko. Punch. Agad ko namang sinuntok ang foam na hawak niya. Harder, Levi. Mas nilakasan ko pa ang pagsuntok ko pero naramdaman ko ang paghapdi ng kamao ko kahit may nakataling benda dito upang hindi masyadong masakit daw. Pero masakit pa rin pala. Stronger, Lev. Huminga ako ng malalim at buong puwersa kong sinuntok muli ang foam. Inalis niya ang foam sa kamay niya at iniligay iyon sa kamay ko. I'll show you to do it. Wala sa sariling itinaas ko ang kamay ko na may foam at sa isang iglap ay bigla niya akong sinuntok dahilan para matumba ako at mapaupo sa sobrang lakas ng impact. Damn, am I that weak or you're just strong? Hindi magkapaniwalang saad ko. Tumawa ito at tinulungan akong makatayo. I won't go easy on you, Levi. Natatawang sabi nito. Now, punch me, sabi nito. Nabigla ako nang hindi niya nilagay ang foam sa kamay niya at now, punch me, sabi nito. Nabigla ako nang hindi niya ilagay ang foam sa kamay niya at nakatayo lang siya sa harap ko. Ikaw talaga? Sure ka? Nag-aalalang tanong ko. Come on, your punch is still weak. You can't hurt me, saad nito. Imagine, I'm Draven. Nawala ang ngiti ko sa labi at tumingin ng matalim sa kanya. Naramdaman ko ang pagsiklap ng puso ko. Lahat ng sama ng loob ko at lahat ng hinanakit ko, parang gusto kong ibuhos lahat iyon rito. Kinuyom ko ang kamao ko at walang sabi-sabing sinapak siya sa mukha. Damn! Nagulat ako nang bigla siyang maupo habang nakahawak sa panga niya. Agad naman akong lumapit sa kanya at dinaluhan siya. Sorry, ikaw kasi eh. Naiinis na sabi ko rito. Maya-maya ay bigla siyang tumawa at tumayo. You did great. Now, let's move on to the next step. You need to read your opponent. Sabi nito na parang hindi iniinda ang ginawa ko. How? Tanong ko rito. Just look at them in the eye. We stared at each other's eye. His damn blue eyes is like hypnotizing me. The depth of the stares were drowning me. Shit! I cursed when he suddenly punched me in my face. Gulat na gulat akong napatingin sa kanya habang nakahawak sa gilid ng labi ko. Hindi yun ganun kalakas, parang daplis lang pero nalasahan ko ang dugo mula sa gilid ng labi ko. I told you, I won't go easy on you. Nakangising saad nito. Don't be distracted, Levi. You're not supposed to stare that long. Sabi nito, wala sa sariling napatangot na lamang ako. Ganun ang ginawa namin ng ilang oras. We stared at each other's eyes and predicted our next moves. May mga time na bago ko pa malaman ang gagawin niya ay nasuntok niya ako at siya naman ay laging accurate ang pagharang sa mga atake ko. Damn this guy. Ilang oras pang tinagal ng ginagawa namin hanggang sa unti-unti ko rin natatandaan ang mga ekspresyon ng mata niya kada aatake siya hanggang sa nasanay ako dito. You're doing great, saad nito. Now, let's start with basic sparring. Use your strength and read my eyes. Kagaya ng sinabi niya ay nag-sparring na nga kami. Hindi ako masyadong makasunod sa kanya ngunit unti-unti rin akong natututong makipagsabayan sa kanya. Ilang oras pang lumipas nang tumigil kami. Inabutan niya ako ng tubig at napaupo ako sa sahig. Sobrang sakit ng katawan ko dahil beginner lang ako at may time na nasasaktan niya ang katawan ko. Let's continue tomorrow, sabi nito sabay abot ng tuwalya. Thanks, sagot ko rito. Maliligo ka ba rito? Tanong niya at umupo sa tabi ko. Sa bahay na lang siguro, sagot ko sa kanya. Kinuha ko ang cellphone ko na nakalapag sa sahig at halos manlaki ang mata ko nang makakita ng 287 missed calls galing sa unknown number. Hatid na kita, sabi ni Travis. Tumango na lang ako.
12:30 na ng hating gabi. Hindi ata namin napansin ang oras. Lumabas kami sa training room at sumakay sa kotse niya. We should jog tomorrow morning, sabi nito habang nagmamaneho ng sasakyan. Saan? Anong oras? Tanong ko rito habang pinupunasan ang mukha ko. Nakatingin ako sa salamin at kitang-kita ang banga sa mukha ko. May maliit na hiwa sa gilid ng labi ko at maliliit na pasa sa pisngi at ilang bahagi ng mukha ko. Sa labas ng subdivision ng Rockford, 4:30 AM, tumango na lamang ako at ilang minuto pa ay nakarating na kami sa Rockford subdivision. See you tomorrow? Nagpaalam na ako sa kanya at pumasok sa loob ng subdivision. Mabilis kong nilakad ang direksyon papunta sa mansyon dahil sobrang pagod na pagod ako at gusto ko na lamang humiga at matulog agad. Siguro ay bukas na ako maliligo dahil hindi ko na talaga matake ang sakit ng katawan at pagod ko. Pagpasok ko pa lamang ng mansyon ay isang malamig na mata ang agad na sumalubong sa akin. Kung normal na pagkakataon ay masisindak siguro ako, pero sa sobrang pagod ay nagtuloy-tuloy lang ako sa paglalakad at hindi na siya pinansin. Where have you been? Sigaw nito sa akin. Si Hunter? Walang ganang sagot ko rito. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya ngunit nang makabawi ay tumali muli ang tingin sa akin. He's looking for you. Kanina pa siya umiiyak. Tulog na siya kakaiyak. What were you thinking? Sigaw nitong muli sa akin. Tulog na pala. Ano pang kinakagalit mo? Inirapan ko siya at naglakad muli patungo sa kwarto ko. Ngunit marahas niya akong hinatak sa kamay. Iniwasan ko ang pagdaing sa sakit. Tumingin ito sa mukha ko at nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Pwede ba? Pagod ako, Dravon. Bukas ka na umarte ng ganyan. Marahas kong inalis ang pagkakahawak na sa kamay ko at muling naglakad. What happened to your face? Seryosong saad nito. Bakit? Sobrang ganda ba? Walang ganang sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nagtuloy-tuloy ako sa paglakad. I could hear him calling for me but I didn't bother to look back. Pagkapasok ko sa kwarto, ay agad akong humilata sa kama. I'm so dumb, exhausted. Papatay ako ng iistorbo sa akin ngayon. Nagising ako sa isang malakas na ringtone ng cellphone ko. Nakapikit pa ang mga matang sinagot ko ang tawag na iyon. Oh, sagot ko rito. Wake up, sleepyhead. Training time. Napamulat ako nang marinig ko iyon. Napatingin ako sa orasan. 4 AM. Tang! Tumayo ako sa kama at halos mapatili ako sa sobrang sakit ng katawan ko. Maliligo lang ako. Kita na lang tayo sa labas. Pinatay ko na ang tawag at pumasok sa banyo upang maligo. Nagsuot lang ako ng sports bra at leggings. Nang makapag-ayos ako ay dumiretso ako sa kwarto ni Hunter. I smiled when I saw him sleeping tightly. I kissed his forehead. I would do everything for this kid. Lumabas ako ng kwarto niya at lumabas ng mansyon. Sobrang tahimik pa at marahil natutulog pa silang lahat. Hindi pa rin ganun kaliwanag sa labas kaya't nag-jogging na ako palabas ng subdivision. Maraming mga tauhan ang paggalagala sa buong subdivision at lahat ng nadaraanan ko ay binabati ako. Marahil kilala na nila ako. Nang makalabas ako ay nakita ko agad si Travis. Kumaway ako rito at lumapit sa kanya. Kamusta? Bati nito at sabay na kaming nag-jogging sa labas ng subdivision. Sobrang sakit ng katawan ko sa totoo lang. Sagot ko. Tumawa naman siya sa sinabi ko. That's normal, sabi niya. So, anong gagawin naman natin mamaya? Tanong ko rito. Gun shooting, he answered. We made few laps before we stopped jogging. Lumabas na ang araw dahil 5:30 AM na. Let's meet again later. Bibisitahin ko lang si Riley. Tumango ako at naghiwalay na kami ng landas. Nag-jogging ako pabalik sa mansyon at pumasok rito. Pumasok ako ng kusina upang magluto ng almusal ni Hunter. Ngunit agad akong nagsisi nang makita kung sino ang nandoon. It's Dravon, wearing his suit, and Karina. Sabay silang kumakain. They both look at me. Karina smirked at me. Iniwas ko agad ang tingin ko at kumuha ng tubig sa ref. Ang sakit sa mata. Ang sakit sa puso. Torture atang pagtira ko sa bahay na ito. Saan ka galing? Tanong ni Dravon. Ano bang paki niya? Hindi ko siya sinagot at naghanap ng cereal na favorite na almusal ni Hunter. Nang makahanap ako, ay agad akong nagsalin sa mangkok at nilagyan iyon ng gatas. Nagtimpla rin ako ng chocolate drink at nilagay iyon lahat sa tray. Saan mo dadalhin yan? Tanong muli niya sa akin. Kay Hunter, walang ganang sagot ko sa kanya. What? Dito siya mag-aalmusal, sa lamesa, at maraming mas healthy na pagkain kaysa dyan. Sigaw nito sa akin. Hunter always have a breakfast in bed.
and he wouldn't eat unless it's cereal and chocolate drink. So please excuse me, I have to feed my son. I said, emphasizing the words, my son. Ngumiti ako ng pagka-plastic sa kanila at umalis na sa harapan nila. Babe, just let her enjoy her remaining time with her son. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang sinabi ni Karina. Remaining time? Pag kinasal na tayo, I don't want to see her here anymore. Pakiramdam ko, sinaksak ang puso ko. Maisip ko pa lamang na mangyayari iyon. Umalis na ako doon at pumunta sa kwarto ni Hunter. Konting tiis pa, Levi. Maayos rin ang lahat. Mama! Pagkapasok ko sa kwarto ni Hunter ay sinalubong niya ako agad ng yakap. I felt a lump on my throat, but I smiled back at him. Hunter, here's your breakfast. Mabilis siyang bumalik sa kama at masayang kinain ang pagkain na nakahain sa kanya. Am I stupid to think that we could get things back to where it was supposed to be? Honestly, I thought he still has something for me. Akala ko ay mahal pa niya ako. Pero sino bang niloko ko? 3 taon. Marami ang pwedeng mangyari. Marahil ay mahal na niya si Karina. And who am I to stop him? I left him, but I have reasons. Maaaring kasalanan ko. Dapat sinabi ko nung araw na iyon kung saan ako pupunta at kung sinong kakatagpuin ko. I shouldn't have lied. I have faults, I know. Pero hindi pa sapat ang naranasan kong hirap sa 3 taon para mapagbayaran ang pagkakamali ko. Do I need to suffer until now? It's not like I wanted to do that. I have no choice. He has moved on and I'm still stranded on the same ground. Mama, why are you crying? Agad akong napakawak sa pisngi ko at naramdaman na basa iyon. Pinunasan ko iyon at ngumiti kay Hunter. O wala, masakit lang mata ni Mama. Kiss ko, Ice, Mama. Lumapit siya sa akin at hinalikan ng mata ko. I smiled and cuddled him. Mama, gusto ko school. You want to go to school? Tanong ko rito habang sinusubuan siya ng cereals. Tumango ito dahil punong-puno ang bibig niya. Okay, I'll find a school for Hunter. Gusto ko, dami toys. Natawa na lamang ako sa sinasabi niya. Ang dami niyang gusto. Palibhasa ay spoiled. Okay, I'll buy you toys. Ano pa? Natatawa ang sabi ko. I want to see Mickey Mouse. Then, let's watch Mickey Mouse on TV. Sagot ko rito. Mabilis itong umiling at kumandong sa akin paharap. I want real Mickey Mouse. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Big Mickey Mouse. Pag-uulit nito. Baby, Mickey Mouse is not real. Let's go to Mickey Mouse. Sabay kaming napatingin ni Hunter sa likod namin. Napakunot ang noo. Kanina pa siya dyan? Iniwas ko ang tingin ko. Yay! Masayang sabi ni Hunter at agad na tumakbo papunta kay Dravon. Papasok na ako sa opisina. Dinig kong paalam niya sa akin. Huminga ako na malalim at lumapit sa kanila. Sige, ingat ka. Sabi ko rito. I saw his tie. Hindi maayos ang pagkakalagay noon. Pinigilan ko ang sarili ko sa paglapit pero sadyang may sariling isip ang paa ko at lumapit ako rito. I saw him flinch when I put my hand in his tie and fixed it for him. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Hindi ko na ininda iyon. Our eyes met and my heart beats terribly fast again. I should stop this feeling before it totally destroy me. Agad naman akong lumayo at kinarga si Hunter. Say goodbye to Daddy? Utos ko kay Hunter. Bye-bye, Daddy. Kinakaway pa nito ang kamay nito kaya't natawa ako sa kakyutan niya. I saw Dravon staring at us and a sincere smile formed into his lips. Mama, kiss Daddy. Nanlaki ang mata ko na napatingin kay Hunter. Baby, no. Pagalit na sabi ko rito, sumimangot naman ito agad at pinaglaruan ng daliri na. Baby, no. Pagalit na sabi ko rito, sumimangot naman ito agad at pinaglalaruan ng daliri niya. But you always kiss Papa Knight when he goes to work. Malungkot na sabi nito. Napatingin naman ako kay Dravon na matalim ang nakatingin sa akin. Actually, kinikiss ko lang sa cheek si Nightmare tuwing aalis siya only when Hunter is around. But that doesn't mean anything. Para kay Hunter lang yun dahil natutuwa siya pag ginagawa ko yun kay Nightmare. Baby! Before I could utter a word, I felt Dravon's lips crush into mine. I felt frozen and I was completely shocked. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ko na naman ang kakaibang pakiramdam na siya lang ang nakapagbibigay sa akin. His lips felt so soft and sweet like before. Agad naman siyang humiwalay at ngumiti kay Hunter. Happy now, kiddo?
Tanong nito habang nakangiti ng nakakaloko. Ginulo nito ang buhok ni Hunter bago tuluyang lumabas ng kwarto.